Magandang umaga po sa inyo mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. At tayo po ay magpapatuloy sa nakaraan o kahapon na pagtalakay po natin dun sa paksa na paano mo ba malalaman na ikaw nga'y tunay na Kristiyano. At may mga palatandaan po yan o signs. At yun nga pong tinalakay natin kahapon na hindi natin natapos na ang pang-8 signs o palatandaan o pagkakilanlan na ikaw nga ay Kristiyano nga ay kung natatanggap mo ba ang mga sagot sa iyong mga ipinapanalangin. Totoo po yan mga kapatid, dahil paano mo nga namang sasabihin sa iyong sarili na ikaw nga ay tunay na mananampalataya o tunay na disipulo ni Kristo kung nananalangin ka ay hindi ka sinasagot sa panalangin. At yun nga po yung binasa natin kahapon dito po sa 1 John chapter 3 22. Basahin ko po uli sa inyo mga kababayan, no? Ulitin ko po lang sa inyong basahin. Ang sabi nga po rito mga kababayan, di po ba, ay ganito, no? Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya. Ano po ang sabi? Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya o sa Diyos dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So dyan po madali na nating maintindihan na pagka hindi mo sinusunod ng utos ang Diyos at hindi mo ginagawa ang nakalulugod sa Kanya, di po ba? Kasi sabi nga po doon po sa gusto nga po ng English na verse o English Bible, we receive from Him whatever we ask because we obey His commands and do what pleases Him. No, ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at magmahalan tayo gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. So what He commands is that we believe in Jesus, in His Son Jesus Christ, and love one another, just Christ commanded us. Tapos sa 24, sabi po ng 1 John 3, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. So yan po mga kapatid, di ba? Yan din po yung binasa ko kahapon sa 1 John chapter 5 naman. At dito pa rin po sa 1 John kasi nga po dito lang po tayo humahango ng kumukuha ng mga sagot sa katanungan natin kung tunay ka nga bang Kristiyano. Totoo ka bang mananampalataya ni Kristo? Ikaw ba talaga ay sinasagot ng Diyos sa iyong mga panalangin? No, ang sabi po sa 1 John 5 chapter 5 verse 13 to 15. Ang sabi po ay ganito, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang ating hingin. No, ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. So ayan po mga kababayan, no, di po ba? Kaya pagka tayo po ay lumalapit sa Diyos, ibig sabihin nananalangin ng anumang ating hingin dahil sa sinusunod natin ang Kanyang utos at yun ang kalooban ng Diyos na sundin natin ang Kanyang utos, no? Sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo at ang sabi nga, alam natin na pinakikinggan tayo ng Diyos. Ibibigay ang anumang ating hingin na naayon sa Kanyang kalooban at alam din natin na ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin dahil nga po pinakikinggan nga tayo ng Diyos. So alam po ninyo yung panalangin, hindi naman po mahirap o para bang
Yung para bang tayo po ay pahihirapan pa ng Diyos pag tayo po ay nananalangin. Hindi po. Ang pananalangin po ay, sabi nga, maiksi at simple. No, dahil nga po si Kristo mismo ang nagturo sa atin tungkol po sa pananalangin sa banal na kasulatan. Hindi na po yung kinakailangan yung mga marami pa po tayong mga sinasabi o yung sinusubukan nating para bang manipulahin, no, ang ating Ama na ating dinadalangin para ibigay yung ating mga pangangailangan. Alam niyo po yung susubukan mong manipulahin. Ang ibig sabihin nung parang to manipulate, no? Sabi nga po, it is unnecessary to spend enormous amounts of time trying to manipulate our Heavenly Father to provide for our everyday needs. Pag tinignan po ninyo yung salitang to manipulate, no, parang dinidescribe yung isang tao na exerting mental or emotional influence sa iba. No, hindi mo naman kinakailangan na mag-exert pa ng impluwensya, no, mental and emotional para ma-impluwensyahan mo ang Diyos. Hindi po ganoon ang gagawin mo para manalangin, no, na parang mamanipulahin mo ang Diyos. Ibig sabihin ay magaling kang mag-handle, di po ba? I-handle mo ang Panginoon Diyos. Para bang katulad nung sculptor, no? Yung parang manlililok na ini-sculptor niya, no? Yung tinitik-tik niya o at sinisinsil niya yung isang kahoy o na para maging isang estatwa o rebulto na kaya niyang manipulahin na parang clay o parang lupa, no, na putik na kaya mong ililok sa gustong anumang humuhugis. O kaya parang politiko, no, yung politikong tao ngayon, nako, maraming mga politikong ganyan na nakikita natin, mga politician na parang napakagagaling, napakahusay, pero yung pala ay hindi naman pala ganoon sa kanyang kalooban, no, nang galing niyang mang-impluwensya ng crowd o ng mga tao. Hindi po ganyan yung pananalangin, no? Parang sa dami ng mga salita, no? Kasi nga po ang sabi sa Bible, pakinggan po ninyo yung nakalagay dito sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. When you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do. No, sabi po, pag mananalangin po kayo, so talaga pong dapat manalangin, pero kung sabi, when you pray, do not use a lot of meaningless words as the pagans do, who think that their gods will hear them because their prayers are long. So kita po, simple lang po, hindi po pahabaan Isa pananalangin, wag po tayong gagamit ng mga meaningless words o maraming salitang walang kabuluhan, gaya rin ng ginagawa ng ibang reliyon. O, di po ba? Kasi ganyan po yung maraming reliyon ngayon Ano pong reliyon na alam po natin? Sabi nga po rito, yung mga meaningless words, yung maraming salitang walang kabuluhan na napakakahaba. Dito nga po sa NLT version, sabi, when you pray, don't babble on and on as people of other religions do. No, yung babble, yung wag kayong magbabble. No, sabi rito kasi nga po, yung pag sinabi po nating babble, yung nagsasalita ka ng carelessly. No, you talk carelessly, incoherent, and foolish talking. No, yun po yung kaya foolish talk o meaningless words na ginagawa ng mga ibang reliyon sa panahon natin ngayon. No, pagka sila ay nananalangin. And sabi nga po, they think their prayers are answered only by repeating their words again and again. No, iniisip nila, sabi dito, ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos nila dahil sa haba ng kanilang panalangin o dahil sa kanilang paulit-ulit repeating on answers only by repeating their words again and again. No, sabi nga po dito, do not be like them.
No, kasi akala nila pag mahaba yung kanilang panalangin, kaya humahaba kasi paulit-ulit, di po ba? Yung katulad nung panalangin nung mga kapwa kaibigan nating mga Katoliko, o di po ba, paulit-ulit yung panalangin nila. Yung kanilang Ginoong Maria, paulit-ulit sa pagrosaryo. Di ba? Kasi dati naman po tayong ganun. Hindi po natin dapat paulit-ulit na papanalangin. Sabi nga po, keep it short and simple lang po yung panalangin. Kasi sabi nga ng Panginoon, bakit nga panatiliin lang natin maikli o maiksi at simple lang yung panalangin natin? Kasi nga, sabi, your Father already knows what you need before you ask Him. So, bakit mo pa paulit-ulitin pa yung at pahahabain pa na parang baby? Kasi ganun po yung baby. Yung baby, pag yung sanggol, pag lumalaki na, halimbawa mga 6 to 9 months, nagsasalita yan, yung babbling words. Nagbababble po yung bata, no? Siguro nakakita na kayo. Pero pag 12 months na o 1 year na, yun, magsasalita na yan ng unang salita niya na maintindihan mo. Yung mama o papa, di ba, yung sanggol, yung baby, pag natuto na, halos mga mag-iisang taon. Pero yung ganong baby, hindi mo maintindihan yung sinasabi kasi babbling words lang po yun No, paulit-ulit na salita na hindi mo naman maiintindihan. Ganun po yung panalangin na ginagawa ng ibang mga reliyon. Hindi po ako may sabi niya na ang ating Panginoon ang may sabi. Ang sabi ng Panginoon, pakinggan nyo, when you pray, don't babble on and on as people of other religions do. They think their prayers are answered only by repeating their words again and again. Don't be like them. Si Jesus Christ po ang may sabi nun. No, wag nyo silang tularan. Kaya kung nananalangin ako dati ng paulit-ulit o mahaba, no, hindi ko na kailangang gawin na uli yun kasi mali pala yun Sabi ng Panginoon, wag nyo silang tularan. Hindi nyo ba alam mga kapatid, kahit na hindi pa natin nasasabi yung una nating salita sa panalangin, alam na ng Diyos yung mga panalangin natin Kaya nga, si David, sabi nga po sa banal na kasulatan, yung mga hibik pa lamang po ni David, no, yung kanya pong yung kanyang groaning. Alam po ninyo si David kapag nananalangin, groaning pa lang po, no, yung laman po ng kanyang ng kanyang puso, hindi pa niya po nasasabi, no, yung salita. Sabi nga po, alam na ng Diyos, no, yung groaning pa lang ng ating pong kalooban. Hindi nga tayo talaga halos marunong manalangin Hindi natin alam kung anong sasabihin natin, pero tinutulungan tayo ng banal na espiritu. Kaya nga sabi, sumasa atin ng banal na espiritu kapag tayo'y nananalangin. Kaya po mga kababayan, mga kapatid, sabi po rito, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Kaya wag po tayong gagaya sa mga reliyon na paulit-ulit at mahaba ang panalangin kasi iniisip nila na pag paulit-ulit yung ating uusalin o sasabihin at mahaba, pakikinggan tayo. Hindi po ganun ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kung titingnan nga po ninyo yung tinuro sa atin ng Panginoon na sabi niya, ganito kayo manalangin. O sabi niya, Ama namin na nasa langit ka, di po ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive those who trespass against us, di ba? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, for the glory and the power, forever and ever. Amen. Pag yan po dyan sa Matthew 6:9 to 13, lumalabas po 68 words lang po yun Pero 52 pa nga lang po yung Our Father hanggang doon sa deliver us from evil, 52 words.
Pero pag dinagdag mo yung idinugtong na for thine is the glory and the power, 'di ba? For thine is the glory, for thine is the kingdom and the power and the glory. Magiging and amen. Magiging 68. Kita nyo, napaka-konti lang po. 68 words. 'Di ba? Yan ang sabi ng Panginoon eh. Pray them like this. Ganito kayo manalangin. 'Di ba? Ganito kayo mananalangin. So, kung mananalangin kayo, may sample na po ang ating Panginoon. Hindi po mahaba yung tinuro ng ating Panginoon na panalangin, 'di ba? Na Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, 'di po ba? Forgive us. Sabi nga po, at patawarin mo kami sa mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at wag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama. Sinabi ba ng Panginoon na ipanalangin mo yan ng 10 beses lalo na pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, nagkukumpisal ka, o lalo na pag malaki kasalanan. Wala po sinabing gano'n na yan panalangin yan. Ulit-ulitin mo yan ng bukas ng umaga, tapos sa tanghali, sa gabi. Hindi po gano'n ang pananalangin. So sana po ay maintindihan nyo na ang panalangin, sabi nga na kaya gano'n po na simple lang at hindi po kinakailangan na para tayong abogado na kukumbinsihin mo natin o mamanipulitahin natin ang Diyos para bang iwiwin natin ang ating kaso, no? Sa harapan ng Diyos, na parang maghahanda tayo ng isang orador na oration, no? Na parang yung parang mga salita na parang pangsalamangka. O yung uusalin natin na hindi po ganoon na paulit-ulit. Kasi nga po, ang template po ng ating Panginoon, short and simple na. Kaya ganun lang po, no? Hindi po napakahirap na para bang sobrang hirap ang manalangin. Na talagang pagpapawisan ka o nangangailangan ng pagtitiis o ng pagtitika. No, kaya yung ngayon magmamahal na araw, yung pahihirapan mo yung sarili mo, sasaktan mo. Hindi naman po sinabi ng ganun yun na magpenitensya ka pagkatapos manalangin ka. Kaya nga tutol po ako, mga kababayan, wag po kayong magagalit sa akin, no? Yung katulad nung pagpapahirap na may ikinamamatay pa para lamang po pumunta pagka January, no, 'di ba, sa mga pista ng Nazareno na kung saan hindi po ganoon ang itinuro ng Diyos na makipagsiksikan ka, pahirapan mo yung sarili mo, pahiran mo yung at manata ka na ganito, kailangan taon-taon na pupunta ka. Hindi po ganoon na sinasabi ng Panginoon, kasi alam na niya ang mga kailangan mo bago ka pa humingi. Kaya nga po, ang panalangin ay tatagpuin po natin ang ating Panginoon Diyos, ang Diyos na napakapangyarihan sa lahat, na kilala na tayo. Alam kung ano ang pangangailangan natin. At sumunod, ang pananalangin, katulad niyan, hindi po yung katulad nito na pagka PBB lang mananalangin. Alam niyo po yung PBB, hindi po yung Pinoy Big Brother, Hindi po na pag mananalangin lang pag Pasko, bagong taon, at saka birthday, yung PBB. Hindi po. Kailangan po may consistency and faithfulness. Ganyan po yung panalangin na tinuturo po ng ating Panginoon. Halimbawa, katulad yung mga alagad niya na tinuruan niya sa banal na kasulatan, ang sabi po roon, mga kapatid, babasahin ko po sa inyo, no, sa mga gawa. Kasi di po ba ang ating Panginoon ay namatay at muling nabuhay na maguli? At 40 araw po siya na nagturo sa kanyang mga alagad. Pagkatapos ng 40 araw ay bumalik na po siya doon sa kalangitan, doon sa Mount Olive. Nakita nila ang Panginoon. Pagkatapos ng mga mabuhay na maguli at magturo sa kanila ay
umangat na, no? Na parang lumilipad, umangat papunta sa langit. Ngayon, sabi nga po dito sa Gawa 1:9, pakinggan po ninyo, no? Pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. So kita po, nagtuturo ang Panginoon, nag-iiwan siya ng mga mensahe na kailangan nilang maunawaan. No, pagkasabi nito ni Jesus, inakyat siya sa langit. No, at tapos yung mga alagad niya ay nakatingin sa kanya at natakpan na siya ng ulap. O, tapos kaya nga po yung huling pagkikita nila, yun na po. Huling nakita nila ang ating Panginoon. Iniwan na sila. Pero meron pong mga itinuro, may inutos katulad niyan. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa nyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. So ito po yung mga tunay na saksi ng ating Panginoong Hesukristo na nakasama niya. Kasi yung saksi, yung po ay mga nakasama ng Panginoon, nakaudaupang palad niya, nakasama niyang kumain, nakita lahat ng ginawa ng Panginoon. Yan po yung witness. Di po ba? At pagkatapos yung mga saksi nang yan ay sabi ay kayo'y bibigyan ko, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa nyo ng Espiritu Santo. At ang meron silang may binigay na pag-asa sa kanya ang Panginoon. Di po ba? Nung umaakyat na po ang Panginoon sa langit, itong si Jesus na umakyat sa langit, sabi po ng dalawang anghel, dahil nakatitig sila doon, no, sa langit, ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. So may pag-asa, magbabalik. Kaya yun din po yung pag-asa natin. Jesus Christ will come again, di ba, sa second coming. So kita po ninyo, nung umalis ng ating Panginoon, iniwan na sila, pwede silang wala na yung ating leader, tayo ay magkanya-kanya na, uwian na, babay na, no. Hindi po. They choose action instead of momentary doubts. No, hindi po sila nagkaroon ng takot o pag-aalinlangan ngayong wala na yung kanilang Panginoon. Kundi ang pinili nila ay ang pagsunod o aksyon. Bumalik sila sa home base nila, na kung saan nagkikita-kita sila, mga babae at lalaki, mga nagmamahal kay Jesus, and together, these devoted followers make it their habit to pray, sticking together in fellowship, and seeking the Lord's will in their community. Kasi yung po nakalagay dito po sa mga gawa, kabanatang 1, talata pong 13 hanggang 14, babasahin ko po sa inyo. Ito pong nakalagay, no? Then they went to the upstairs room of the house they were staying. Here is the list of those who were present. Nandun yung si Peter, si John, si James, si Andrew, si Philip, si Thomas, si Bartolome, Matthew, James, Simon, and Judas. No? They all met together continually for prayer, along with Mary, the mother of Jesus, several other women, and the brothers of Jesus. So kita po ninyo, they met together continually for prayer. So meron pong consistency at meron pong faithfulness sa mga taong nagmamahal sa Panginoon. No, they met together continually. Lagi po silang nagkikita-kita, nagsasama-sama. No, di po ba sa Tagalog nga lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria at ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. So yung mga nagmamahal kay Jesus, no, talagang debutante sila, yun, dun sila. Hindi po pagka pagka January lang o pagka pista lang o birthday lang o bagong taon lang o Pasko, hindi po ganun Lagi po silang nagsasama-sama. No? At ang sabi po, sa pananalangin, kasama yung mga babae, si Maria, ina ni Jesus, gayon din yung mga kapatid ni Jesus. So, they are sticking together in fellowship and seeking the Lord's will in their community. Kaya ang pagtingin nila sa panalangin, no, they consider praying together ay to be an invaluable resource. No, napakahalaga po ng panalangin na hindi kinakailangan ma-miss, a time not to be missed.
Kaya nga po sa Bible araw-araw nananalangin eh. Oh, yung mga alagad o yung mga propeta, no, katulad ni si David, sabi po sa umaga pa lang siya po ay nananalangin na. No, ano po, kung babasahin niyo po yung awit, nako, doon makikita niyo napakaraming pong panalangin po ni David na talagang mauunawaan natin na siya po lagi pong nakatawag sa ating Panginoon at lagi pong lumalapit sa Panginoon para humingi po ng tulong, ng gabay, no? At siya po ay, sabi pa nga, sa umaga pa lamang tinatawag na niya ang Panginoon, humigi siya ng tulong, ng gabay, patnubay. Kasi nga, kilala naman natin si David, lagi pong nasa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay, no, dahil nga po siya po ay warrior, no. Pero alam po ninyo mga kababayan, ganyan po yung panalangin. Kailangan po hindi po natin nami-miss yan. Kaya yung personal devotion natin o yung daily quiet time natin sa Panginoon o yung sabi nga sa Joshua 1:8 and 9, no, basahin mo ang aklat na ito, mag-meditate ka araw at gabi, no? At sabi rin po sa Psalms chapter 1, no, araw at gabi nagme-meditate, binubulay-bulay ang salita ng Diyos. Kaya po yung maraming mga mananampalataya, di po ba, yung kanilang pong panalangin para bang Kristiyano na pero parang struggle pa o pakikipaglaban pa o pakikipagbuno pa yung kanilang panalangin, para bang nagsusumikap pa na manalangin ng manalangin para masiguro ng kanilang kaligtasan. Kasi nga kaunti yung karanasan at kakatiting yung mga natatanggap na sagot sa Diyos sa kanilang ipinapanalangin o baka hindi pa nga sinasagot eh. Bakit po nangyayari yun na hindi sinasagot yung panalangin mo? Bakit kung sagutin ka hindi ganon sa hindi sapat, no? Kulang o parang kaunti lang o parang katiting lang yung patikim lang yung panalangin, sagot sa panalangin mo. Bakit nangyayari yan? Yan po ay bunga ng hindi sapat o kulang ang panalangin o prayer life. Malungkot na pangyayari ito, pero para itong malaking sakuna. Kaya kung ikaw ay nasa ganoong sitwasyon, baguhin mo agad. Huwag mong hahayaan o papalampasin mo ang mga biyaya at pagpapala at kapanatagan dulot ng mga panalangin sinasagot. So kung titingnan ko at babalikan ko po yung aking buhay, isa sa mga dakilang pinanggagalingan ng katiyakan po ng aking kaligtasan ay nakita ko na ang Diyos ay sinasagot ang mga marami kong ipinapanalangin sa lahat ng mga nagdaang taon. Yearly po, no, nananalangin tayo, may prayer list tayo sa halos ilang taon, no. Yung pagsagot ng Diyos ay ebidensya na pinakikinggan niya't ako, kung saan ito'y katunayan na ako'y namumuhay sa Kanya at ang Diyos ay nasa akin. Yan po'y sa akin pong pananaw. Kaya meron po akong tanong sa inyo at dito na po tayo magtatapos sa ating pag-aaral, no? At itong tanong ko po sa inyo, kayo pong nakikinig, ay patunay o indikasyon na may fellowship o meron kang union o meron kang pakikisa o pakikisama sa Panginoon at ganun din sa iyo. So ito pong tanong ko, number 1, sinasagot ba ng Panginoon ang mga panalangin mo? Kung walang mintis na laging tinutugon ang mga panalangin mo, kung ganon, tunay kang ang ligtas at may buhay na walang hanggan. Number 2, nananalangin ka bang may lumapit at tumanggap sa Panginoon? Ang mga hindi mananampalataya o hindi pa mga born again o mga Kristiyano, nakita mong lumapit sa Panginoon at tumanggap na? Pangatlo, nanalangin ka na ba para sa sinuman sa matinding dalamhati at pagdurusan na nakita mo sa kanya o sa kanila? At binaligtad ba ng Diyos ang sitwasyon at siya'y pinagpala at may kagalakan na ngayon? Pang-apat, nanalangin ka na ba sa mga kakulangan sa buhay mo at nakita mong ito'y pinunan ng Diyos? Pang-lima, nanalangin ka na ba na patawarin ka at linisin
no, ang iyong konsensya at natanggap mo naman? Pang-anim, nanalangin ka na ba sa Diyos na bigyan ka ng kakayahan at naibahagi ang mga katotohanan sa isang tao o grupo at naranasan mo ang biyaya ng Diyos at nagawa mo pang ituro ng malinaw na malinaw? Pang-pito, nangingi ka na ba sa Diyos ng kapangyarihan para sa gagawin mong pagtuturo at pangangaral at ganun nga ang nangyari? Pang-walo, nangingi ka na ba ng tulong sa Diyos upang akayin ang kahit isa sa Panginoon? At sinagot nga ng Panginoon na akay mo nga siya, yung isang kaluluwa kay Jesus at tumanggap. Nagsumamo ka na ba sa Panginoon na bigyan ka ng kasapatan o ng contentment sa buhay mo sa gitna ng pagsubok, ng kahirapan at ng kagipitan? At nangyari nga ay ipinadama sa iyo ng Panginoon ang kanyang kapayapaan. At panguli, nagsumamo ka na ba sa Panginoon na tulungan ka upang makilala mo ng lubusan ng Panginoon? At nangyari nga, naranasan mo nga ang sobrang malapit na ugnayan mo sa Panginoon at naranasan mo ang kapanatagan ng iyong kalooban sa pamamagitan ng mga mahihirap na mga leksyon ng buhay. Ang ilan po sa mga tanong na iyan ay indikasyon at patunay na ikaw ay pinananahanan at may pakikisama nga sa Diyos at ganun din siya sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hanggang sa muli.